alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Eh siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino, ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ho ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evidence enough? Yes, kasi ho, siya mismo, ginagamit din niya, admission against interest, ginagamit din niya against the Secretary General, yung interview ni Karen Davila. Ginagamit mo yun, pero ayaw mong gamitin namin yung ginawa mo, online, broadcast. So selective. Kung ano yung makakapabor sa kanya, dun siya. Kung hindi, ayaw niya. Yung ganito, no? Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ho, ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas ho dun sa mga hearing nung Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat dun mo ginastos. At so sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat? Yun ho, yun ang scrap of paper. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. So generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan.
So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo. Very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19 Kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons, na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya, and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito. Pinagpaliban. Pangatlo, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya she was deprived of pangalawa, sabi niya meron siya mga affirmative defenses Sinabi niya na unang-una may violation ng 1-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number 3, that the Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po na sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process sapagkat nung ipinail yung complaint, yung 3 complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung Gutierrez versus the Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House na walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya doon sa 10-session day rule. 10-session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang doon sa pinakahuli na itinal, December 2. Yung pinakahuli, February 5. Yan ho yung ang nakapirma, more than 1/3 ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House, nirefer kaagad yan sa plenaryo. Ngayon, ang nangyari sa plenaryo, dahil meron ng dahil nag-violate daw ng 1-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10 session day rule. Pangalawa, ang sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process, there are 2 ways of initiating an impeachment complaint. Yung unang kong paraan ay saklaw yung 2 method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng Kamara. Verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara. Yung pangatlo, yung more than 1/3. Ngayon, yung due process na sinasabi niya, ito po ay nag-a-apply kung ang complaint was initiated by referral to the Committee on Justice nung first 2 methods. Yung
complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or yung reklamo ng miyembro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient in form. Tama ba yung format? And sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng yung impacto na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court. Sir, ano po yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa threats? Yan ho, buti nabanggit nyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo dun sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon eh. Na-repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na pasuna dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo ho yung kanyang yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa nyo yung, I'm sure nabasa nyo na by now yung articles of impeachment, nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya. There is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles eh. May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po from my end. Ano po ang masasabi ninyo? Your prayer is to continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan. Kung magkakaroon ng motion to dismiss, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi ho lang namin dyan ay, kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Thank you, Vivian. Kat Forbes from Radyo Philip. Sorry, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. Dahil tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinight ho niya yung Balag case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun dun sa sinabi ng Balag. Ayon ho sa Balag case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun ho yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung one-year ban rule nung isinakdal siya using the fourth impeachment complaint na merong more than one-third. Okay. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi
na complaint. It says impeachment proceedings. Nagki-kick in yung 1-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are 2 methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than 1/3. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung 1-year bar rule because of the 4th impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Buti na alala ko. Thank you, sir. Thank you. Thank you, BBN. Kat Porbes from Radyo Pilipinas. You may now ask your questions. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Meron pong naunang statement no si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Uulitin ko ho. We trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you po. Thank you, Kat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso and then bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is Melalis Moras from PTV4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial?
hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo. Very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers, and alam naman natin sa prosecution team may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalito ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano po? Paano uupo? I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? Ano mo? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So, ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines na ho. Not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead, Kat. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho. Thank you, Kat. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Hello. Attorney Bukoy, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal ay walang batayan. So dapat ma-deny. Walang batayan yung grounds for dismissal, yun ho yung diniscuss ko kanina.
Yung one-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body. Yun ho kaninang diniscuss ko na mali ho lahat eh. So dapat i-dismiss. Hindi dapat dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo. Yes. Dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Ang prayer ho ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun lang ho naman ang gusto natin eh. Yun ang gusto ng bayan eh. Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution and then ilahad niya ang ebidensya niya. Thank you. We will now hear from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Good afternoon po, attorney. Attorney here. sorry. Ayun. Hi, sir. Sir, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedeny niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad cotelem ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pangte-technical? Kasi o ganito, no? Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ho, ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas ho dun sa mga hearing nung Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat dun mo ginastos. At so, sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat. Yun ang scrap of paper. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga.